Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy. Ay tatalakayin natin. Patuloy pa rin po natin tinatalakay yung nakaraan na discuss po about sa anthropology and the Martyrology. No? Di ba po natin na-discuss talaga yung patungkol po sa Martyrology. At, opo. At ngayon po may dinagdag po tayo yung Bibliology. Ngayon, ano po yung mga false views patungkol po sa tao, patungkol po sa kasalanan, at patungkol po sa pagtrato ng Biblia. So, yun po yung mahalagang bagay na tatalakayin. So, kumplituhin lang muna natin yung anthropology kasi doon ang magiging pananaw ng isang tao tungkol sa hamartiology Yes. o yung studies about sin. Kasi kung mali ang pananaw mo tungkol sa kung sino ang tao, kung ano ang tao, magiging mali rin ang pananaw mo tungkol sa kung ano ang kasalanan. Ayun po. Halimbawa, gaya ng tinalakay natin nung nakaraang episode natin, podcast na may paniniwala na ang tao ay extraterrestrial, no? Kumbaga, hindi siya dito taga-mundo, siya ay anak ng anghel, at pumunta lang ang mga anghel dito sa mundo upang makipag-asawan sa tao. So kaya, ang mangyayari noon ay hindi totoo na ang tao ay nagkasala sa Hardin ng Eden. Iba ang kasalanan nila, no? Hindi yung pagsuway doon sa hardin. At ang nahahawa sila ng kasalanan ay kay Lucifer, hindi kay Adan, no? So, mayroon paniniwala na ang tao ay Diyos din, no? At yun ang paniniwala ng mga charismatic na ang tao ay nilikhang Diyos. So, kung ang tao ay Diyos din, bakit sila nagkasala? So, dahil ang Diyos ay hindi nagkakasala. So, ang mangyayari dito ay imperil din yung doctrine ng
impeccability o impeccability ng Panginoong Jesucristo dahil tao rin siya na anak ng Diyos din. Ba't hindi siya nagkasala? So maaari pala siyang magkasala kung ganon. So malaki ang epekto ng paniniwala ng tao kung saan galing ang tao sa kanya ding magiging konklusyon kung ano ang kasalanan. Ngayon at ating ang nakita no na ang tao ay hindi maliit na Diyos, ang tao ay hindi galing sa ibang planeta, at ang tao ay hindi resulta ng pag-aasawa ng serpent at saka ni Eva. No, yun po ay mga false views on the origin of man. And of course, kung ang paniniwala mo, yung huli ay kung ang tao ay nag-evolve o produkto ng evolution, so mangyayari walang Diyos at wala ring kasalanan. Dahil kung walang Diyos, walang pagkakasalahan, edi walang kasalanan, di ba? Kasi kung wala palang Diyos, wala nga yung sinuway. At kung walang sinuway, edi walang kasalanan dahil ang kasalanan, ang kahulugan ay pagsuway o pagsalangsang. So kaya nga lalabas na ang lahat ng tao ay walang standard ng origin at ng kanyang morality. Kaya ang mangyayari, ang tao ay parang hayop. Opo. So kung ang tao ay galing sa unggoy, na nanggaling sa palaka, na yung palaka ay nanggaling sa isda, at yung isda ay nanggaling sa single-celled organism na produkto ng deep sea vent na pumuputok yung bulkan sa ilalim daw ng dagat, yung mainit na singaw at saka yung yelo sa ibabaw naman ay nagsalubong at tinamaan ng kidlat, doon daw nanggaling ang single-celled organism. Ang ngayon, nasaan ang Diyos sa picture? Wala. So, kung walang Diyos, di walang kasalanan. Kasi ang kasalanan ay ginawa sa Diyos. Kung walang Diyos, di walang kasalanan. Kaya nga mga atheists ay hindi naniniwala sa kasalanan. Wala silang standard noong morality. Bagamat sila ay may moral na pinangangatawan na nila na sila rin ay may kabutihan di umano, ay walang purpose. No? Bakit ka nagiging mabuti kung wala namang standard ng kabutihan? Paano yun? Wala rin pinagmulan ng kabutihan. Parang subjective po. Ngayon, ang tao ay, alam natin na ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Yun ang sinabi sa Genesis 1:26 at Genesis chapter 2, na ang Diyos ay kumuha ng alabok at kinurtihan na korting tao. At pagkatapos nung makortihan na, si Adan yun, no? Kasi si Adan talaga ang nilikha ng Diyos. No? Si Eva ay nilikha lang mula kay Adan. So, nung si Adan ay makortihan na korting tao, hiningahan sa ilong at nagkaroon siya ng buhay. Ang tawag nga ay, siya ay naging isang kaluluwang may buhay. Dahil ang tao ay galing sa Diyos, ay meron na ngayong basis yung kasalanan, kung ano ang kasalanan. At ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos, no? Yun ang doktrina ng Biblia sa kasalanan. Ang kasalanan ay hamar o hamar, ang study about sin ay hamartiology. At ang ibig sabihin ng kasalanan ay pagsuway o pagsalangsang. No? To miss the mark. Ang pinakang direct meaning ng kasalanan ay to miss the mark. Hindi makaabot sa pamantayan. Kumbaga mayroong dapat na goal o mayroong parang ikaw ay mayroong tinutudla. Parang sa dart. Hindi mo tinamaan yung bullseye. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Ibig sabihin, eksakto dapat na yun ang iyong gagawin. Pero sumuway ka, na ano ka doon, na sinsay ka, naligaw ka o nadulas ka, at di mo tinamaan yung dapat mong tamaan, ay yun ang kasalanan. Yun. At ito rin ay dinescribe sa Biblia na transgression of the law of God o pagsalangsang o pagsuway sa kautusan ng Diyos. Yan sa 1 John chapter 3 verse 4. At rebellion laban sa Diyos o paglaban-laban sa Diyos. So ang kasalanan ay dahil may sinabi ang Diyos, yun ang dapat na mark at yun ang dapat maging pamantayan, dapat maabot mo yun, makapasa ka doon. Pero dahil hindi mo yun sinunod,
ay hindi ka nakaabot doon sa gusto ng Diyos. Kaya yun ang kasalanan. Kaya ang gusto ng Diyos tayo ay wag magsinungaling. Kaso ay nagsinungaling ka, so you miss the mark and you have sinned against God. Yun ang meaning noon. May sinabi ang Diyos kasi ang pagkakasala ay ayon doon sa revealed will ng Diyos. Meron kasing ipinahayag o ipinakita o ipinaalam na kalooban ang Diyos, pero hindi mo yon nasunod, yung kalooban na yon ng Diyos, yun ang kasalanan. Kaya sabi po ng Diyos, di ba? Sabi niya, siya hindi sinungaling. May katotohanan nga eh. So, nakasala. Kaya nga, ang kasalanan ay missing the mark. Dahil doon ay pag ikaw ay sumuway o hindi nakaabot sa mga pamantayan ng Diyos, parurusahan ka, yun ang kapalit. Ang primary Hebrew word para sa kasalanan ay chet o chata, no? Chata. Yun yung missing the mark. Yun ang ibig sabihin ng missing the mark. Chata. Sa biblical Hebrew. Literal, yun. Ang ibig sabihin ay missing the mark. Yun. Meron din mga related Hebrew terms gaya ng avon, iniquity or perversion, at saka pesha, transgression. Yun. At dahilan sa ang Diyos ang siyang nagtakda ng dapat nating maging pamantayan, at dahil lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Walang sino mang hindi nagkasala dahil walang sino man ang nakaabot doon sa mark, doon sa bullseye na yon na gustong ipatupad sa atin ng Diyos. So, wala po mabuti. Basta. Walang mabuti, wala kahit isa. Kaya nga kung ang pamantayan ay kabutihan o yung kabanalan, ay kung ang pamantayan sa kaligtasan rather, no? At ang requirement para ikaw ay makarating sa langit ay yung iyong hindi pagsuway, ay walang makakarating sa langit. Dahil perpekto ang Diyos at kumpleto ang Diyos, dapat din perpekto at kumpleto rin yung kabanalan. So, ganun pala po yun. Kaso kapos hindi kumpleto. Doon sa 10 utos na lang ay yung pinakamaliit na utos o yung pinakamababang utos. Doon sa antas, sa hierarchy ng utos ay yung huwag magsisinungaling. Yun pa nga yung kadalasang nakukumit ng tao. Kahit sa isip lang, yung iba, no? Pastor, paano po yung mga nagkakawang gawa? Magawa na mabuti, may libreng sakay, no? Mayroong charity, namimigay ng mga relief good. Parating kaya po sa langit yun? Hindi po, dahil hindi po rin nakaabot sa mark. Kasi kahit halimbawa, nakagawa ka ng 1,000, na tama, nakagawa ka ng kalahating mali. Mali pa rin. Yung kalahating mali na iyon, yun ang dahilan kaya ka pupuntang impyerno. Pala po, grabe pala ang ng Diyos, ang standard, no? Perfection. At ang isa pang kasalanan, ang ibig pang sabihin ng isa pang ibig sabihin ng kasalanan ay yung alam mo ang tama pero hindi mo ginawa. Kasalanan pa rin. So, ang sabi ni... Hindi lang pala po pastor yung ginagawa, no? Kundi hindi ginagawa. Oo, yung sin of omission, yun ang tawag, no? At yan ay mababasa natin sa 1 John. Ang sino mang Santiago, no? Santiago rather. Santiago 4:17. Pakibasa. Kasi ang akala lang ng tao, yung may itinakdaan Diyos na pamantayan, tapos kailangang maabot mo, hindi ka nakaabot, kasalanan. Opo. Ang problema, may sinabi siyang pamantayan, pero hindi ka kumilos para abutin, kasalanan pa rin. Kasalanan pa rin. Yun yung hindi ka na gumawa. Sinabi ng Diyos, gumawa ka ng ibigin mo ang kaaway mo. Pero hindi ka naman umibig sa kapwa mo at ikaw ay nanahimik na lang at yung kapwa mo ay nakita mong nagugutom, alam mong mabuti at utos ng Diyos, tulungan mo yung kapwa mo, pero hindi mo tinulungan, kasalanan pa rin. Kasalanan pa rin pala. Kaya hindi ang kasalanan lang ay yung paggawa. Kung hindi yung hindi rin paggawa. Yan, pakibasa yung sin of omission sa Santiago 4:17. Ganito pong sinasabi sa Santiago 4:17. Ang nakakaalam ng dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi ito iyon ginagawa,
ay nagkakasala. Mm. Malinaw po. No? Yun ang problema. So, pagpalagay na natin na gumagawa ka para gawin kung ano yung kagustuhan ng Diyos, ay paano yung kagustuhan ng Diyos na hindi mo ginagawa? Kasalanan din. Kasalanan pala. Mm. Kaya kahit na ikaw ay mag-abuno, Buloy. abuloy, Mm. ang mag-abuno ka sa utang ng iba. Oo. Oo, yun, di ba? Abuloy din yun. Pwede rin, Parang mas maganda yun sa abuloy kasi parang deliberately ay Nagkakawa. tinapalan mo Oo. yung utang ng iba, nagkawang-gawa ka. Pero kahit anong gawin mo, Hindi pa rin. may ibang aspeto pa rin ng buhay mo na hindi ka makakagawa ng perpekto. Yes. At kahit ano, at saka ang problema nga natin ay yung tinatawag natin na original sinful nature. Mm. Yun ang problema po na hindi maalis talaga. Kumbaga, kahit gumawa ka ng mabuti, kung galing naman yung kabutihan mo sa masama, na natural na kalikasan mo, masama pa rin. Kumbaga, kung ang tubig ay manggagaling sa loob ng isang bote na may lason, Mm-hmm. ay di lason, masama pa rin yung tubig. Ganon din ang kabutihan na ginagawa ng tao. Oo. Nanggaling iyon, contaminated siya ng wrong motive. Halimbawa, gumawa ka nga, nagabuloy ka, pero ang motive mo ay para mapansin ka, para pansariling pagpupuri at ang kapakinabangan. Kasi pag nag-abuloy ka, maganda ang tingin sa'yo ng tao. So, ikaw ay poprotektahan nila, ikaw ay titingalain nila. So, sa biglang tingin, parang mabuti talaga yung iyong ginawa. Pero deep inside, mali pa rin dahil may mali kang motibo sa paggawa. Dahil ang paggawa mo dapat itinutulak siya ng pure motive. Nung holy motive din, yung holy will. Eh kaso ang will mo hindi holy. Yung will mo ay sinful. Sinful will. Opo, sa will pa lamang. Sa will pa lamang at sa motive pa lang at sa isip pa lang ay may pinanggalingan ng masama yung Okay po. gawang mabuti sa tingin ng iba. Kaya nga panlabas lang, mabuti siya. Pero kung iyong uugatin kung saan nanggaling yung kabutihang iyon, galing siya sa masamang pagnanasa. Galing siya sa pansariling motibo para siya hangaan, para sabihin siya ay tangi sa iba, para siya ay tingalain sa lipunan, at para siya ay, kumbaga ay kainggitan ng iba. Dahil, mas banal siya kaysa sa akin. So kung ganoon, ang motibo, halimbawa sisimba para ipakita sa kapitbahay na siya ay mas banal, Ganun. o kahit anong gawin mong pagsamba sa Diyos, kung ang yun ay naguugat doon sa pagpapaimbabaw at sa pagmamayabang sa ibang tao at para siya purihin, na siya itaas sa pedestal ng kabanalan, ay kapos pa rin iyon sa mark. Hindi pa rin siya papasa sa marka. Samplay pa rin talaga. O, dahil kailangan ang motibo ay perpekto rin. Di ba? So, Ang gawa ay perpekto rin, ang motibo rin. Walang perpektong gawa na mabuti. Dahil ang motibo ng tao, di ba kaya nga ang puso ay magdaraya. Genesis chapter 6 verse 6, pakibasa. 6 verse 6 ng Genesis. Basahin po natin. And 7 and onwards. 6-7 na. Ganito Dire-diretso. Sige. ganito pang sinasabi, Pastor. 5 muna. Genesis chapter 6 verse 5 Hanggang 7. 7. Sabi ay, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Yan, Grabe. nandoon na lang muna. Nandyan mismo. Hmm. So, Kasamaan. ang iniisip ng tao ay palaging kasamaan. Wow. Sa isip pa lang yun, Wala pa sa gawa. Isip pa lang. Isip pa lang. At ang sabi, palagi. Pawang kasamaan. Sa ibang salin ay puro. Dito sa atin, puro. Sa ibang salin, pawang. Tapos, hindi lang puro, palagi pa. Puro kasamaan na, palagi pa. Oo nga, no? Diba? Yung content at saka yung gravity, yung dalas. Opo. Kaya nabilabi siyang nalungkot na kanyang nilikha ang tao. Yung pagkalungkot dyan ay hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos. Kung hindi, yan ay anthropomorphic expression na ipinapahayag ng manunulat na si Moises kung paano kung ang Diyos ay parang tao, gano'n na lang ang Okay. kanyang damdamin na nalulungkot, nagsisisi siya. Pero ang Diyos naman ay hindi nagsisisi na gaya ng tao sa ibang salin na sa bilang. No? Kaya nga lang ay ang mga manunulat ay gumagawa ng mga
languages o nagmuusal ng mga figura ng pananalita para kanyang mailarawan kung ano yung gravity ng sin. Para po, Pastor, yung natutunan namin sa hermeneutics, anthropopathism po ba yun? Ayan, tama. Yeah, Anthropopathism. Under ng anthropomorphism Anthropopathism. ay anthropopathism kasi it's emotion. Yeah. It's human emotions ang ginagamit ng author para ilarawan kung ano ang nararamdaman ng Diyos kung siya tao. Mm. And of course, alam naman natin na God is all-knowing, hindi siya pwedeng magsisi. Kaya lang ay kailangang i-convey ng manunulat Mm. kung paanong gayon na lamang ang kalungkutan ng Diyos na kung siya tulad sa tao ay talagang pinagsisihan na niya. So, tandaan po natin, hindi po nagsisi ang Diyos nang likhay niya ang tao. Hindi po nagsisisi ang Diyos. So, nagsisisi. Yan. Otherwise, hindi siya God. Hindi siya Diyos. Ganon. Yan, yung salamin ko naputol kanina. Pwede pa nun. Ay, siya nga. The show must go on. Hindi ako makakabasa pag wala akong salamin. May design naman po. Design siya, di ba? Yan yung bagong salamin. Invisible yung kabila. Yeah. Maganda pa naman klase. Papalitan. Putol. Yan yung hammer theology. No? Kaya nga, wala talagang mabuti, wala kahit isa. Kaya tama yung sinasabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At sa Isaiah 64:6, ang lahat ng ating gawang mabuti ay pawang maruming basahan lang. Hindi nakapasa sa pamantayan din ng Diyos. Hindi pala pasado. At dahil lahat ay hindi nakapasa, at dahil lahat ay nagkasala, walang sino mang tao sa kanyang sariling kakayahan ang maaaring magbigay lugod sa Diyos. Dahil lahat ay bagsak eh. Naalala ko, Pastor, yung iyong in-explain yung analogy po ninyo, yung grade patungkol dyan sa minsan. Yung kung ang passing grade ay 75 sa tao. 75. Ay kung halimbawa, ikaw ay nakakuha ng 74, mas matalino ka sa akin. Tapos si RJ, mas matalino rin sa akin, nagka 73. Ako 72. Yung isa, pinakamatalino, 74.5. Wala pa. Sino sa atin ang pasado? Wala pa rin. Wala pa rin. 75 pa lang iyon. Pero sa Diyos, 100. Hindi pwede sa Diyos, 99.99999. Hindi pwedeng ganon. Kailangan 100%. Perfect. Kasi God is perfect. So, ang pamantayan niya, para pantayan mo at maging makapagbigay lugod ka sa Kanya at matuwa siya sa iyo, kailangan kapantay niya ang kabutihan mo. Perfecto rin. Kaya ang problema, no one is perfect. Napakalaking problema po nito. Ay, how about po yung kay Lucifer na nag-desire po siya na pantayan ang ng Diyos? Yung pride naman yan. Pride. Na-miss pa rin niya ang mark kasi ang sabi ng Diyos, huwag kang makakaroon ng Diyos maliban sa akin, pati sarili mo. Hindi pwede. Kasi pagsamba sa Diyos yun. Sinasamba niya ang sarili niya. Gusto nga niyang maging Diyos eh. So yung sarili niya, ang gusto niyang maging Diyos-Diyosan. At maging Diyos ng mga ibang anghel. At 1/3 of the number of angels believed in Satan who became, in Lucifer who became Satan later on. Kasi pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan mula sa pangalang Lucifer na morning star sa Satanas. Nang ibig sabihin ay adversary, kalaban. Ayun ang kasalanan mismo ni Satanas. Yung unang-unang utos ng Diyos na huwag magkaroon ng ibang Diyos. Papalitan mo ang Diyos eh. O di magkakaroon ng ibang Diyos. At ikaw na yon. At yung little God doctrine, yun din ang kasalanan ng mga charismatic na gusto din nilang maging Diyos. May video po tayo niya. Gaya ni Satanas. Yun. O, di ba? Pag sinabi ni Satanas, ayaw mo noon, magiging marunong ka, magiging parang Diyos. Di ba? Magiging parang Diyos ka. O, di ba? Yun pa rin yung unang utos eh, na gusto ni Satanas, suwayin din ng tao. Yung kasalanan niya, hindi nang gusto niyang ipagawa kay Adan at Eva. Satanas talaga eh. Di ba? Napaka-sutil nga, di ba? Yung subtle pala, sutil. Sutil pala po Sutil siya. sa Tagalog. Doon pala siya nanggaling sa subtle. Sutil. Pala yun. Tinagalog, ginawang sutil. Sutil siya eh, di ba? Gumagawa ng scheme para ibagsak ang kabanalan o dungisan ang kabanalan ng Diyos. Yun ang kasalanan. At ang lahat ng tao ay dahil galing kay Adan at Eva, ay lahat ay
nagmana ng kalikasan na makasalanan. Pakibasa sa Roma 5:12, yan ang doktrina ng kasalanan. No? Ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino. Kaya kung ikaw ay alien, wala kang kasalanan. Hindi ka naman nilikha ng Diyos eh. Ngayon, kung ikaw ay little God din, wala ka rin kasalanan. Wala rin kasalanan. Kasi little God. God ka nga eh. Paano ka nagkasala? Di ba? Binigay mo lang. Kaya ang kasalanan sa charismatic ay yung kakulangan ng faith. Matindi. Oo, yun ang kakulangan ng faith. If you, Opo. yun ang pinakamalaking kasalanan. You lack faith. That's why good things are not happening in your life because you lack faith. So you lack of characteristics of a God, which is faith. O biruin mo. Hindi yung holiness kundi yung faith. Pakinggan mo. Tayo natin yung sa Roma chapter 5:12. 5. Sabi sa verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat. Yan. Di ba? Kung ang kasalanan ay hindi galing kay Adan at si Adan nga ay isa lamang karikatura at ang iba may turo mamaya ng isang sikat na pastor na si Adan ay simbolismo lang ng tao. Yung inward tsaka outward. Si Adan yung sa outward, physical. Inward. At si Eve yung internal, yung inward. Baliktad po ba siya ba? Si Eve po yung... si Eve ang physical. outward po. At si Satanas ang si Satanas ba pati? si Adan na ang internal. External si Eve. Yun. Kaya kita mo, kung hindi ganoon, ang paniwala mo na si Adan ay nilikha ng Diyos at yung tunay si Adan, hindi rin magiging tunay ang kasalanan. Ano? O, di ba paano magiging totoo ang kasalanan kung hindi rin totoo si Adan? Magiging simbolismo din yung kasalanan kung simbolismo din si Adan. Kaya nga yung doctrine ng kasalanan at saka ng doktrina tungkol sa kung sino ang tao at ano ang tao ay magkaugnayan. Kasi yung tao ang nagkakasala. Kaya nga hindi pwedeng paghiwalayin yung kasalanan at yung nagkasala. Kaya di mo pwedeng sabihin, God loves the sinner but hates the sin that he commits. O, di pinaghiwalay mo. Hindi pwede. Laging magkasama ang kasalanan at ang tao dahil ang tao ang may taglay nung kasalanan na yon. Hindi siya pwedeng ihiwalay doon sa pagkatao ng tao, yung kanyang katangian bilang tao. Kaya nga, kung si Adan ay hindi totoong tao, hindi rin totoo ang kasalanang nagawa nila ni Eva doon sa Hardin ng Eden. Ngayon, mayroong tanong na, ang lahat ba ng kasalanan ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos? Oo at hindi. So lahat ng kasalanan, anumang uri, ganumang kaliit o kalaki, lahat yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero yung bigat ng kasalanan ay hindi pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Mas malaki yung kasalanan noong bukod sa inisip na niya, kanya pang actual na ginawa. Kaysa doon sa naisip lang niya pero hindi niya ginawa. Kumbaga mas malaki ang parusa doon sa volitionally nag-decide ang taong gawin kung ano yung intellectually ay kanyang naisip. Kaya nga hindi pwedeng idisiplina yung isang tao na hindi naman niya actual na ginawa. Naisip lang niya. So mas lesser ang kanyang gravity ng sin, kaya hindi po pwedeng ang disiplina niya ay katumbas ng disiplina dito sa actual na ginawa niya. Bagamat pareho pa rin silang kasalanan sa harapan ng tao at harap ng Diyos. Pero meron tayong tinatawag na degrees of sin. Halimbawa, nagchismis lang yung isa naman, bukod sa nagchismis na, actual pa na talagang siniraan pa. Hindi lang chinismis, kundi ikinalat pa ng, at saka sinabi niyang parang totoo talaga. Parang si Madriaga lang, gano'n, di ba? At nag-imbento pa. Mas dumami ang kasalanan, di ba? Kasi sana, ang kasalanan niya, nagsisinungaling lang siya. Dinagdagan niya ng supplemental na kasinungalingan. Dumami. Dumami ng dumami. Kaya, kaya nga may tinatawag tayong, yung kahit sa batas, na may tinatawag tayong level or degree of commission ng sin. Like, meron talagang mastermind, yun ang pinakamataas. Yung actual na gumawa ng krimen, tapos yung accomplice, yung mga, kasabwat. Mas kokonti ang taon ng kanilang pagkakakulong kasi rito sa talagang nag-utos. Kasi kung wala yung nag-utos, walang gagawa ng krimen. Ngayon, kung wala din namang gumawa ng krimen, hindi rin magaganap yung iniutos. Pero lagi nang mataas din ang doon sa mastermind. Mataas ang gravity o mas malalim yung kanyang pananagutan, accountability sa batas. Siya ang nagbayad. Siya ang nagpapatay.
Kaya lahat ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Yun nga lang ay may mga kasalanang mas malaki kaysa sa ibang kasalanan. At ganun din sa eternal na konsekwensya at kaligtasan, no, doon sa aspeto na yon ay lahat ay pare-pareho. No? Pupunta ang tao sa impyerno hindi dahil maliit ang kasalanan, kundi dahil siya nagkasala kahit maliit, papunta pa rin siyang impyerno. At dahil lahat ay nagkasala, walang hindi pupunta sa impyerno. Ang lahat ng tao ay papunta sa impyerno. Mabuti na lang at may biyaya. Yun. At ang ginawa ng Diyos ay pumili siya ng kanyang ililigtas mula sa kumpul ng limpak ng luwad ng sangkatauhan, ay may ginawa siyang para sa kanya at may ginawa siyang lowly lang ang function, like panggatong lang o kalan lang. Pero yung iba, mula sa limpak, isang limpak na pare-pareho ang katangian, luwad lahat, putik lahat, walang espesyal doon. Pero mayroon siyang ginawa doon na flower base na at mayroon siyang ginawang kahad-kaha na lalagyan ng kayamanan. Kaya nga ang grasya ng Diyos ay lampas pa ang definition sa awa. Ang awa kasi is hindi na niya ibinigay ang parusa. Yung sa grace po. Yung grace ay, parang ang grace ganito, yung anak mo, sinabi mo, wag kang malikot, pag nabasag mo yung salamin, yung plorera, kahit yung plorera nabasag mo, ay papaluin kita. Ay dahil makulit nga, no? Nabasag. Ay nung makita mong nabasag, ang awa ay ganito, hindi mo na siya pinalo. Yung grace po. Ay ang grace, pinag-Jollibee mo pa. Wow. Diba? Puyo. Yun yung grace, di ba? Oh. Hindi na nga niya pinalo. Sinabi pa niya, anak, dahil nabasag mong plorera, mag-Jollibee tayo. Di ba? Yun yung grace. So mind-boggling. Sa atin, Hindi mo kayang unawain kung gaano yung kalaki yung kagandahang loob ng magulang mo na baka mamaya isang araw babasagin niya uli, iba naman. Wala ko pinagdadalib. Hindi naman ibig sabihin, yun yung hyper grace. hyper grace naman. Sobra na. Kaysa ikaw pinatatawad at nililibre ka pa, gagawin mo. Huwag naman. Dahil hindi naman ang Diyos ay konsentidor. Dahil pag inulit mo yun, papaluin ka naman. Papairalin niya ang katarungan. Yan. Kaya lahat ng kasalanan, pare-pareho lang nakasalanan sa Diyos, malaki o maliit, pero may parusang mas matindi yung mabigat, mas malaki. Kaya nga sa impyerno, bagamat lahat ay nagkasala, sa impyerno ay mayroon pa ring justice dahil sa huling paghukom, aahunin niya ang lahat ng nasa impyerno, hindi upang iligtas, kundi upang igawad na ang panghuling hukom na kung gaano kalaki ang ginawang parusa, ang ginawang kasalanan ng taong ito, nabubuhay siya, yun din ganun din katindi ang pagpaparusa niya sa impyerno, sa lawang apoy. Kaya mayroong naglalagablab na lawang apoy, asupre. Kasi yun ang final destination ng lahat ng mga nasa impyerno. Hindi para siya pumunta sa langit, kundi para meron kasing final place of punishment, which is the lake of fire. Yung hell is a general punishment for all people, regardless of the gravity of sin. But because their bodies are still awaiting for resurrection. Because hindi pa maiilapat ang ganap na parusa kung yung katawan na ginamit ng isang tao para magkasala ay hindi pa rin naman nabubuhay. Kailangan kasi complete na yung soul, spirit, and body ay maging ganap na para sa katuparan yung ganap na yung final na judgment. Kaya iniintay pa ng mga nasa impyerno ngayon yung muling pagkabuhay ng kanilang katawan bago sila huhukuman ng ganap dahil yung katawan nila ay naghihintay din na huhukuman pa rin. Paparusahan din kasi yan. Nakakalungkot na paghihintay ito, Pastor. Yan po yan. Pero sa mga... Ang tawag doon ay the most lonely anong tawag doon? Yung paghihintay. Hindi naman waiting, Hindi man waiting. The most lonely waiting. Parang mahirap. The most lonely waiting. Parang kanta. The loneliest anticipation. Yo. Matindi, no? Mag-sermon ka. Ang title, The Loneliest Anticipation. Nakakuha po ako ng idea. Ganda yun, di ba? The Loneliest Anticipation. Matindi. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Biruin mo.
Sa impyerno na sila. Naghihintay pa rin sila ng mas matindi Oo pa nga, pala. Hindi katulad po, Pastor, ng mga saints na namatay. Mhm. Ang hinihintay Wala. nila. Yung pagbabalik na ng Yo. Panginoon at pagbababa doon sa doon sa hindi ibababa yung kasi New Jerusalem eh. Opo. Pagkatapos ng Millennial Kingdom, bababa yung New Jerusalem mula sa langit Yun yung- at babaguhin na ang lahat ng sanglilika. Magkakaroon ng new heaven and new earth After po ng final after ng final judgment. Before the final Okay, judgment. before. Before. Kasi sabi doon, nahapawi na ang lahat ng nilika bago yung huling paghuhukom. Kasi nga, bakit sila maharap? Wala na yung dating impyerno, pinawi na eh. Opo. Kaya iluluwa sila roon para mapawi yun. Dahil para iyon magunaw. Kasi gagawaan Diyos ng bagong lawang apoy. Yung lawang apoy na yun, wala pa yun dito ngayon. Yun ay lilikain upang maging permanente ng tahanan. Masasabi mo bang tahanan yun? Parusa nga eh. Yun ang permanenteng Inhabitant. hindi, basurahan. Basurahan. Yun ang permanenteng basurahan para sa lahat ng nasa impyerno. Natatawa tayo pero talaga nakakalungkot din, no? Pero mo, no? At nakakaawa. Habang panahon na naroon ang isang tao, kompleto, may katawan, kaluluwa at espiritu, na hindi natatapos ang paghihirap. At ang pinakamatindi ay yung katabi ni Satanas, kapitbahay. Dahil ang may pinakamainit na parusa, ang pinakamainit na lugar ay para kay Satanas eh. Dahil siya ang pinakamalaki ang kasalanan. Dahil siya ang nandaya. At tapos kasama ni Satanas, di umano, sa ayon sa pahayag, ang mga bulaang propeta, mga false prophets, gaya nila Benihin, nila Kibulo, yung mga nagpanggap na sila ang Kristo. Yan ang pinakamalaki ang parusa, yung mga nagpanggap na sila ang Kristo. Bakit? Tahasan iyong pagyurak eh. Sa kay Hesukristo at sa Diyos eh. Yung ikaw ay nagpapanggap na ikaw ay Diyos din, napakalaki. Ang tawag doon ngay anathemize ka, no? O isumpa ka. Pakasumpain ka ng Diyos. Naiintindihan po yung pastor, di ba, ng mga Israel leader na Hudyo kasi babatuhin nga nila, papatayin nila si Jesus Christ. Alam nila kung gaano kalaki ang parusa para sa mga nagpapanggap na sila ay Diyos at tagapagligtas. At ganun din sa mga propeta ng mga bulaang Kristo. Ay talagang sila rin ay nakapangingilabot ang hahantungang pagduro. Sabi nga ay naroon yung pagtatagis ng bagang at saka yung paghihiyawan, gnashing, and yung howling, yung paghikbi sa sakit at saka yung pagtatagis ng bagang, yung crying. Nandun talaga yung kalungkutan. Ayun. So, Okay. Ngayon, paano natin ang isang bagay malalaman na yun ay kasalanan? Kung yun ay sumasalungat sa malinaw na revealed will ng Diyos, may nakasulat, tapos iyo pa rin sinalungat, kasalanan na yun. Hindi mo pwedeng i-justify ng sarili mong pakiramdam, kesyo maganda ang pakiramdam mo, kesyo masaya ka pag ginagawa mo, ay marahil hindi yung kasalanan. Tandaan natin, ang may kasabihan nga, no, kung ano yung kasalanan, ay yun ang masarap gawin. So kaya hindi, yun pa nga pag mas nasasarapan ka sa yung ginagawa, iyo munang tingnan at suriin ang iyong sariling puso. Sang-ayon sa malinaw na nakasulat ng salita ng Diyos, baka mamaya nabubulag mo na ang iyong sariling puso. Dahil gusto mo yung sarap eh. Gusto mo na maganda ang nararamdaman mo eh. Gusto mo para kang nasa cloud 9 lagi. Diba? Kaya nga pag nagdodroga, heaven pare, wow. At lagi-laging hinahanap nila yon. Kaya akala nila, hindi yung kasalanan eh. Kasi nakondisyon na nilang kanilang isip na pag masaya ako, yun ang gusto ng Diyos para sa akin. Yung pong mga yung pong may mga homosexual relationship, masaya daw sila. Yes, oo. Love. Love lang. Love kami sa isa't isa. Oo nga, talagang naglalagalablab talaga. Naglalagablab talaga. Tama naman, di ba? Talagang naglalagablab ang hantungan. Apoy talagang naglalagablab ang hantungan. Kaya love lang kayo. Lalagablab. Total, lalablabing din kayo eh. Malalabtok talaga ang lahat ng iyong bahagi ng pagkatao mo. Ilang degree kaya birds ang Ay, siguro lang siguro mas mainit pa sa sikat ng araw doon sa pinakasentro ng gitna ng araw. Doon mismo
Ay, Pastor, naka-online na si Brother Dustin. Mamaya, Pero talakay muna natin yung isa, no, yung isa sa ating paksa, yung bibliology. Ngayon, panoorin muna na. Siguro, i-join naman natin. Pwede naman nating i-join, no? wala daw po eh. Hindi yata. Wala ngayon si Dustin? Nanonood siya eh. Pwede naman natin siyang para panoorin na rin niya yung mga introduction naman natin sa bibliology. Hindi yata po siya Sige, panoorin na lang natin yung isang Ayan maling po. pananaw tungkol sa tao. Yes. Pag ang ganito ang pananaw mo tungkol sa tao, o ito yung iyong anthropology, I doubt kung ligtas ka. Napakalaki. Kasi hindi rin totoo ang kasalanan sa iyo. Paano ka magsisisi sa kasalanan mo kung hindi mo inaamin na talagang sige, yan mo. Kung ang iyong sige, ito yung doktrina ng Little God na sinasabi ko, no? Opo. Well, ito lang yung ating mga video na nagpapatunay na talagang may nag-i-exist na ganyan doktrina. Kasi Yes. baka naman sabihin ng ating mga tagapakinig, Kata-kata. tagapanood na ito'y kinatama lamang natin na may naniniwala na ang tao ay nilikhang maliit na Diyos, atin po munang tingnan kung Yes. sino-sino po itong mga personalidad sa relihiyon, lalo na sa loob ng Kristyanismo, na may nag-aangkin sila na ang tao daw di umano ay maliit na Diyos. Nang likhain siya ng Diyos, tulad siya sa Diyos. Oo. Pero maliit nga lang. Pakipanood natin itong mga taga 700 Club Asia. Opo. Ito po kasi galing din ng 700 Club Asia din. Yes. Ang TBN kasi is kanya pong subsidiary ang 700 Club Asia. Kaya po pareho lang sila. Tingnan natin. Tingnan po ninyo, baka mamaya isa dyan yung idol ninyo eh. Opo. Baka po ina-idolize nyo pa rin yan ngayon, magsisi na kayo at kayo po pupunta talaga sa apoy. Opo. Has settled then tonight? This hue and cry and controversy that has been spawned by the devil to try and bring dissension within the body of Christ, that we're gods. I am a little God. Yes. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relation. I am a little God. Critics, You be are gone. anything that he is. Yes. Now, in verse 26 and verse 27, God now submits himself to this principle of everything producing after its own kind. And in verse 26 and 27, let's read it out loud. Ready? Read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. For sure. And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're Yan. producing gods. Medyo stop lang natin ng konti. Konti lang. Mag-remark tayo. Okay, mag-comment tayo. Yung analogy niya kasi is, may baluktot no? Grabing... Faulty analogy. Kasi, ang sabi niya, kung ang mga pusa mag-get together, may connotation siya ng sex Opo. Yung pag-get together ng mga pusa, ng mga haso, kaya nagpo-produce sila bisexual union. Ang Diyos naman ay walang sex Hindi mo pwedeng gawing analogy yung may sexual, may sexual activity ng mga nilalang ng Diyos. Sa Diyos mismo, dahil ang Diyos ay walang sexual activity, dahil ang Diyos ay espiritu. Hindi po siya nakikipag-sex. At sinong ka-sex niya? Di may nanay pala ang Diyos.
May nanay din pa ng Diyos, Yes, oh? sir. May babae pa ng Diyos. Okay, po, asawa, no? Ay, wala sa Biblia. So that's a fallacy, no? Faulty analogy ang tawag, no? Mm. Yung analogy niya is defective. Bakit mo ihahalin tulad sa hayop ang Diyos o sa tao ang Diyos? Siyempre, ang tao, pagka nag-sex, di tao ang anak. Ay, ang Diyos ba nagse-sex? Oh, yun namang get-together doon ay nag-usap lang ang Diyos sa Genesis 1:26, no? Nag-usap, hindi nag-sex. So, Hindi na- makikita mo rito na dinadagdagan nila o binibigyan ng ibang twist yung argument ng pag-gather together, inahaluan ng fallacy na faulty analogy para palabasin na ang tao rin ay galing sa Diyos. Kaya siya Diyos din. Gaya ng aso, na siya tuta, aso din siya kasi galing siya sa aso. Mm. So ito yung katangian ng mga false teachers eh. So they don't interpret the word of God exegetically according to its context, according to the rule of grammar, no? And etymology and yung background study historically ng Biblia. Saka yung context. May context yan eh. Kaya Diyos yun eh. Hindi naman yun hayop eh. Hindi naman tao eh. At ang Diyos, ang context, wala siyang laman, walang buto. Kaya hindi siya pwedeng mag-asawa na gaya ng aso at tao at pusa. So makikita po natin dito pala, Pastor, how crucial yung pagkakaroon ng knowledge at tamang understanding. Interpretasyon ng Yes. Biblia. Kaya huwag tayong basta-basta na lang makikinig Mm. at magpapasya ka na dahil maganda sa pandinig at maganda sa pakiramdam mo, ay paniniwalaan mo na dahil mananagot ka Yes. sa iyong pagdidesisyon. Dahil mayroon tayong accountability sa lahat ng ating mga iniisip, pinaniniwalaan at ginagawa. Hindi pwedeng biktima ka lang, hindi po. Nag-isip ka at nakita mo maganda sa iyong pakiramdam at pinili mong maging masaya kaysa sa maghirap ka sa pag-unawa at magsaliksik ka muna bago mo paniwalaan. So, ang iyong pinaniniwalaan ay yung makakapagbigay sa'yo ng pansamantalang kaligayahan. Sabi nga, instant gratification. Yan ang sagot ni MacArthur. Bakit may mga taong ganyan? Ang bilis maniwala sa mga maling doktrina, instant gratification. Gusto nilang masiyahan ng madalian. Ay kung sila nga na may maliit na Diyos, di ba? Sarap naman ito. Oo, sarap isipin. Ako, may- Sarap isipin na tayo pala ay Diyos din, di ba? At kaya pala nating magdeklara ng anumang gusto natin at iyon mangyayari dahil tayo Diyos din pa rin. Diyos din pala tayo. Kaya pakituloy yung video. Yeah, tuloy po natin panoorin. This thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. You know, why do people have such a fit about God calling his creation, his man, not his whole creation, but his man, little gods? If he's God, what's he going to call them but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. if cattle has another cattle, they call it cattle kind. So, I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? You know who you are? Turn to Psalm 82. This is going to blow your mind real good. Bakit? Psalm 82:1. God standeth in the congregation of the mighty. That's you. He judgeth among the what? Mag-comment tayo dyan. Yan. Comment natin yung sang. Balik mo dun sa sang. Kasi yan malimit na ginagamit ng mga naniniwala sa little gods. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng ano dyan. Noong God sat in the congregation of the mighty. He judges among the gods. Okay, tingnan natin yan ha. Psalm 81. Psalm 81 yan, di ba? Tingnan natin. Ating tingnan yung Ay, dito po, Pastor. 82. Verse 1. Okay. Okay, ano rin, Mother RJ? Yung context kasi ng awit, tingnan natin. Yeah. Tingnan natin. Labo ng mata ko. Yan, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin yan.
Okay. Ginamit din kasi ng Panginoong Hesus yan. Kinote niya yan si John 10:34. Kaya meron din sa New Testament na don't you know that you are called as Opo. little gods? So speaking to Pharisees, no? Pharisees. To Pharisees. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Yung mga sitas na yan, ang immediate context ay hindi nagsasaad na ang tao ay Diyos. Kundi, ano ang sabi? Ito ay yung mga kings, mga judges, and magistrates. So ang reference doon ng little gods, ang tinutukoy, ay mga tao na nagre-represent sa authority ng Diyos sa mundo, gaya ng mga hukom. Kasi ang mga hukom sa lupa, sila nagre-represent ng justice ng Diyos eh. Kaya ang tawag sa Biblia sa mga yan, little gods. I remember, no, pagka ako ay nasa loob ng courtroom, kahit sino ka pa, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, pag ang judge ay nagsabi na order in the court, ay tatahimik ka. At pwede kang sabihan ng judge na I can cite you in contempt. You will be jailed. So, kaya nga ang Diyos ay tinatawag niya mismo ang mga tao na mga may authority na kagaya na kanyang ipinagkaloob upang humatol na siya ay tulad sa Diyos. Ngayon tingnan ninyo sa verse 7, Psalm 82 verse 7. Ano yung warning? Tingnan mo, may warning, no? Kaya hindi yan Diyos na katulad ng Diyos. Ano po yun? Verse. Yan. Ngunit, tulad nitong tao, lahat kayo mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Yan. So, yan yung mga prinsipe, yun yung mga kings, yun yung mga magistrates, no? Ang reference dyan ay mortal men who represent God's authority. Yan. Tingnan natin sa verse 1 hanggang verse 5. Basahin. Kung sino ang tinutukoy. So, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan sa pulong ng mga Diyos. Ganito ang kapasyahan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Yun yung mga judges sa lupa na umahatol ng hindi tama, yun ay masasamang judges. Yung little gods na yan, yun yung mga wicked rulers, wicked judges. Ano pa sa verse 3? Bigyan ninyo? Sabi dito, bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Tingnan mo, yan din yung may mga kakayahan na magpatupad ng katarungan. Gaya ng mga hari, may mga kakayahan yan na magpatupad ng katarungan. Halimbawa, kung si Presidente Marcos, di niya pinatupad ang katarungan, mananagot siya sa Diyos. Kasi siya din ay pinahiram ng Diyos ng kapangyarihan eh. Na ultimately, mananagot siya sa tagapagbigay. So, ang little gods dyan, sa chapter 82 ng Psalms, ay mga wicked rulers. Wicked, mga masasama. Sila pala. Sila yun. So, kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. O, di ba? So, yung mga judges, yung mga kings, yung mga magistrates, ito yung may katungkulan sa gobyerno, dapat, wag silang maging masama. Dahil masasama na nga yung nagsasamantala sa kanilang nasasakupan, ikaw pang sasamantalahin pa rin. So, kawawa na ang mga tao, wala nang mapuntahan. Sabi nga ngayon, where can we find justice in this, in the Philippines right now? All of them who are ruling in our country, they are all wicked. At sila ay nagko-connive sa isa't isa. They are in connivance with each other. Punta ka rito, sila rin yon. Mag-present ka ng ebidensya dito, sila rin yon. Ang natitira na lang natin, Supreme Court. Yun na lang ang hindi pa nila nakokontrol. Pero yung mga mabababa, yung mga tagapagpatupad ng batas sa LGU, ay hawak na nila. Mayor, hawak, madaling hawakan, no? Takot kasi sila sa nasa itaas Sa DILG. Mawawala kasi ang kanilang mga iba mga pidap mga pork barrel di ba? Wala. O pag lumabang ka o ikaw itsapera ka sa budget. Walang budget ang distrito mo, di ba? Opo. O kaya yun ang problema, yung mga bumubuo din ng batas, Kongreso at Senado, ganun din. Sila yung mga gumagawa ng batas. O ganun din. Yung gumagawa ng batas, yung nagpapatupad. At yung punong ehekutibo, lahat na ay masama. Kaya sabi ng Diyos, kayong mga maliliit na Diyos kayo. Yun yung maliit na Diyos. Yun pala. Kita mo na. Kaya kayo gaya rin ng ordinaryong tao. Kayo mamamatay din, sabi sa verse 7. So, malinaw na hindi po Diyos na totoong Diyos
o pantay ng Diyos o katulad ng Diyos mismo, yung tinatawag na little gods nila. Kaya po sila Benihin ay ang tawag diyan ay biblical liar. Yung mga liar sila ng Biblia. Hindi sila tunay na mga tagapagturo. Pinipilipit nila ang salita ng Diyos. Cherry picking. Pinipik nila yung cherry sa kanilang paningin, no? Opo. And collapsing the whole book. Kasi pag hinugot mo yung isang text mula sa passage na hindi ka ugnay doon, malalaglag lahat yun, magko-collapse yung meaning. So they are collapsing the scriptures, the text of the scriptures. And they are creating chaos in the mind of the hearers. And they are giving false assurance, declaring false assurance, declaring false hope sa mga gullible. Bulag na. Kaya nga yung pinost ko na yung albularya, di ba? Yung lahat ay bakterya lang. May pumunta, meron lang maliit na planggana, tapos merong tissue. Tapos, so anong naramdaman mo? Ay, tika ito, tinubog yung tissue. Ay, ito, bakterya, oh. Hindi pa nga pumapat doon sa, hindi pa nababasa lahat. Bakterya, isa na naman. Ano bang naramdaman mo? Ganito, ganito. Sige, tingnan natin. O, yan na. O, tas tinanong, nakapag-check ka na ba? Opo, anong sinabi? Eh, wala naman po. Ano pang naramdaman mo? Nangihina. O, ito nakita ko, bakterya. Marami ka rin bakterya sa colon mo. Nasa lahat bakterya eh. Lahat bakterya. Walang iba, wala man lamang virus eh. Di ba? Puro bakterya. Puro bakterya. Tsaka anong uri ng bakterya, di ba? Ano ba? Lactobacilli kasi may good bacteria. Oo, baka lactobacilli lang naman yun. Di ba? Kung lactobacilli, yung nasa Yakult, ay masarap yun. Oo, Tama yun, nakakatulong sa katawan, di ba? Yung Shirota strain, di ba? Yung problema no? Marami pa rin naniniwala na basta-basta lang, kaysa sinabi ng isang tao, little God, wow, we are little gods, amen, hallelujah, praise the Lord. O yun. Okay? Tuloy pa natin yung video. Nagko-comment lang tayo kasi gusto natin na patunayan na mali yan Kaya talagang ating dinadissect. Kaya Ano pa? in-expose po talaga In-expose natin. Ano pa? Benihin yun, di ba? Sikat na sikat. Sikat na sikat yan. Pero mamamatay na rin. Tandang-matanda na rin. Listen to me. This is talking about you. It's telling the gods. Who are the gods? You are. See, I never heard that. Let me ask you this. Hello, you. Are you God's offspring? Then you're not human. You see what I'm talking about? You say, Benny, am I a little God? You're a son of God, aren't you? You're a child of God, aren't you? You're a daughter of God, aren't you? What else are you? Quit your nonsense. What else are you? If you say I am, you're saying I'm a part of him, right? Is he God? Are you his offspring? Are you his children? You can't be human. Kenneth Hagin states, quote, "Man was created on terms of equality with God, and he could stand in God's presence without any consciousness of inferiority. God has made us as much like himself as possible. He made us the same class of being that he is himself," unquote. Kenneth Hagin stated, quote, "You are as much the incarnation of God as Jesus Christ was. Every man who has been born again is an incarnation, and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth," unquote. I read in the Bible where he says, "I am," I just smile and say, "Yes, I am too." Here's where it's going to get big for some people. Get ready. Go ahead. Email me now in that place. Go ahead. You tap into who you really are. You know what the Bible calls you? It says you are little Elohim. You are a little God. How many of you are children of God? Oh, see, no, listen. Nobody has problems saying, Creflo "I'm a child of Dollar. God." Everybody has problems saying, "I'm a little G." Oh, everybody has problems saying, listen, let's get down to it. Everybody got problems saying, "I'm a God." Yeah. See, look at you just had a problem.
But I didn't say it. He said it. So this God-like person inside of Benny Hinn right here has nothing to do with flesh and blood. He's a part of God. He's a little God walking in a little body, saying in Jesus' name. God came from heaven, became a man, made man into little gods, went back to heaven as a man. He faces the Father as a man. I face devils as the Son of God. Jesus said, go in my name, go in my stead. Don't say I have, say I am, I am, I am, I am, I am. Say after me, within me is a God-man. Say it again. Within me is a God-man. Now let's say it even better than that. Let's say I am a God-man. Because you are divine. You don't have a God in you. You are one. You don't have a God in you. You are God. Yun pala ang katuruan talaga po nila. No? So, pero sa totoo lang, hindi nila iyan inire-reveal sa karaniwang bago pa lang na matagasunod eh. Actually, yung mga nakuha nating mga videos ay mga conferences, no? With the leaders of Benny Hinn Crusades at yung mga miyembro din nila mismo doon sa kanilang sariling kongregasyon na very used na sa ganyang katuruan. Kaya nga, pag na-expose yan doon sa mga bagong Kristiyano, hindi nila akalain ganyan pala. Oo, pero yun talaga. Kaya lang, ang dinadala lang sa mga bagong Kristiyano ay yung mga tip of the iceberg nung kanilang napakalalaking kamalian. No? Kumbaga, ito yung mga, mga bakterya. Bakterya. Yung maliliit na mga katuroang wala sa Biblia. Pero pag hinukay mo yun, makikita mo, napakalaking kasinungalingan pala. Doon pala nagmumula. Doon nagmumula pala sa pundasyon na napakalaking pamumusong sa Diyos. Biruin mo, Diyos pala ang tao, yun pala ang dahilan. Kaya pala pagka ikaw ay may faith, basta iyong panghawakan yung gusto mong paniwalaan at magaganap talaga yon. Akala mo lang ay dahil sa may Diyos pa na tutulong, yung pala ikaw yun. Kasi ang isipin pa nila, ang Diyos gagawin yon para sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw yung Diyos. Opo, wala na. Nagagawa noon. Dahil wala namang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw eh. Dahil bakit ka patutulungan ng Diyos kung Diyos ka rin? 'Di ba? Kaya nga sabi po, 'di ba? Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nasa iyo kundi ikaw mismo 'yun. It doesn't mean that God is in you, but you are God. Yun talaga. Kaya lang inuunti-unti nila 'yan. Hanggang sa nalubog na sa kasinungalingan ng isang Kristiyano, meron na siyang sariling mundo at ang tinginin niya sa sarili, siya ang bida, siya ang Diyos. At pag may nakikialam sa kanya at nagtuturo ng kakaiba sa turong natanggap niya, huwag kayo dyan makialam sa amin. Hindi namin kailangan ang katuruan. Dahil kami Diyos na eh. Sino pang magtuturo sa amin? Kami Diyos na. O, di ba? Sino ka para ako turuan? Ito ang turo sa akin na ako'y Diyos. O, ako'y Diyos. Bakit sino ka magtuturo sa akin? Tao ka lang. Mali pa nga ang doktrina mo eh. Nananalangin ka pa sa Diyos eh. Kay Diyos na. Tapos, pag nanalangin ka, gusto mong sabihin sa Diyos, masunod ang kalooban mo. Gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos, ikaw na nga ang Diyos. Kaya nga sabihin mo, I want this, I want that. So I claim it, I name it, I claim it, I love it, I grab it, because I am God. Yun talaga yung kaibuturan ng katuruan nila, na sila'y Diyos. Kaya lang hindi pa malalim yung iba dyan. Kaya naghahalo pa yung evangelicalism at saka yung charismatic theology. Pero pag pure charismatic ka na, wala na yan. Makakain ng maling doktrina ang iyong utak. At yun ang paniniwalaan. Okay? Siguro ko, mag-entertain. Mag-entertain tayo ng mga tanong. Sige. Una muna tayo doon sa kaunahan. Brother RJ. Wala pa. Parang comments. Meron mga tanong. Ayan. Wala pa pong tao sa impyerno. Sabi Hindi po. May tao na po sa impyerno. Ang sinasabi po namin ay ang talagang pang walang hanggang tirahan ay dagat-dagatang apoy. Yes. Iba po ang impyerno sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno po, yun nag-i-exist pa ngayon. Opo. Pero yan po'y gugunawin din dahil yan ay bahagi ngayon ng creation eh. Nilikha kasi yan para sa mga anghel na sumuway sa Diyos eh. Creation lang yan. Ngayon,
yung lahat ng creation ng Diyos from the time of Genesis, from Genesis chapter 1 up to the last judgment, up to the the end of the millennial kingdom, lahat ito ay gugunawin. Yes. Tingnan mo sa Revelation chapter 20 verse 1. Gugunawin po lahat, pati ang impyerno. 20 verse 1. Pahayag 20 verse 1. Sabi po dito. Ay basa. Sabi po, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Medyo mahaba. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo. Sa 11 na lang. Before the great white throne judgment. Yun na yun sa Verse 11 ano? 2011. Nakita ko, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakupo doon, naglaho ang lupa at ang langit sa kanyang harapan. At O, di ba? Ano ang naglupa? Lupat lang. Lupat langit. Hindi na nakita pang muli. So, mawawala ang lupat langit. Itong lupa ngayon at ang langit na yan na ating nakikita, pati ang impyerno kung nasaan man yan ngayon, dyan sa kalawakan, maglalaho lahat. Ang langit ay kumakatawan sa lahat ng sanglilikha sa kalawakan. Basta nandyan sa hindi natin naabot ng ating pananaw at paningin dyan sa galaxy, sa Milky Way, sa iba pang galaxy. Opo. Lahat yan ay maglalaho. Pati itong lupa. Prior to the Great White Throne Judgment. Kaya nga, aahon sila sa impyerno, wala nang titirhan eh. Kasi gugunawin yun eh, di ba? Kaya sila makakaharap ngayon, nahanguin doon. At pagkatapos, gagawa ang Diyos ng bagong pupuntahan nila. Yun, yung lawang apoy. Yan yun. No? Di ba, ginunaw na. Pagkatapos, ang sabi diyan, binuksan ang lahat ng aklat, hinango muna yung mga nasa Hades, sa ibang translation, nasa impyerno, inilwa ng dagat ang mga patay na naroon, inilwa din ng kamatayan, no? Ayan yung Hades, at daigdig ng mga patay, yung kamatayan doon, yun yung impyerno, yung ibang salin, Gehenna, at daigdig ng mga patay, soul, ang mga patay na nasa kanila, bakit iluluwa? Ang iluluwa doon yung katawan, doon sa dagat, hindi yung espiritu sa dagat. Kasi may mga taong namatay sa dagat eh. Yung katawan. Yung katawan. Di ba, ginunaw na. Yun ay galing sa dagat. Nagunaw na eh, di ba? Kaya iniluwa na. Wala na eh. Parang ibabalik muli yung dating katawan. Ibabalik yung dating katawan na ng mga kung saan man yan namatay, kung saan man na yung chinap-chap na yan, kung saan man naroon yung mga bahagin yan, yun ibubuuing muli ng Diyos. Pero yung kanilang kaluluwa nasa impyerno na. Kaya iniluwa din ng impyerno ang mga patay na nasa kanila. Hindi naman yung mga espiritu. So iluluwa ng impyerno yung espiritu, yung kanilang mga katawang nasa lupa, no, na nabulok na, yun ay muling bubuhayin, at magsasanib yung kanilang espiritu na galing sa impyerno at yung katawan nila na galing sa ilalim ng dagat, galing sa libingan. Kita mo dalawa, daigdig ng mga patay at saka yung kalaliman, kamatayan. Ano yung kamatayan? So yung daigdig ng mga patay at kamatayan, magkaibang lugar. So at ang interpretasyon ng iba, yung isa doon, yung daigdig ng mga patay, yun yung libingan. At yung kamatayan, yun yung kamatayang yung pangatlong kamatayan, yun yung impyerno. Kaya may tatlo siya eh. Kasi posibleng nasa tubig, posibleng nasa lupa, yun yung libingan. At yung impyerno, yung kamatayan. Yun yung impyerno. So, yung espiritu nasa kamatayan, nasa impyerno. Yung daigdig ng mga patay, yun yung mga nasa lupa. Nasa ilalim ng lupa, daigdig ng mga patay. At yung nasa dagat, yun yung katawan din nila na nasa dagat. Mga katawan iyan ha. Yung espiritu lang ang nasa kamatayan, nasa impyerno. Ahanguin at magsasanib yun lahat. At aharap sa Diyos upang hatulan, tinan mo sa final judgment. Oo, sabi dito, bakit sila humarap? Hindi para sila hatulan at iligtas yung iba. Hindi. Kundi para hatulan sila at itapon sila sa lawa ng apoy. Kaya anong itinapon? Yung kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Yung espiritu at katawan. Kaya yung kamatayan, yung katilang espiritu di ba? Yung daigdig ng mga patay, kumbaga buo na itatapon. Buong pagkatao na. Yung kaluluwa, espiritu at katawan ng tao ay itatapon na rin saan? Sa lawang apoy. Ang sabi doon, ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Yun na yung pang walang hanggang tirahan
ng mga papunta sa kaparusahan. At hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Bakit ang hatol ay sa gawa? Sapagkat mayroong mga taong mas malaki ang parusa sa kanila dahil mas malaki ang kasalanang ginawa nung nabubuhay pa. Kaya hindi pwedeng walang hustisya kahit sa Tama. pagpunta sa impyerno. Dahil ang Diyos pa rin ay kanya pa rin sinasanay ang kanyang hustisya kahit sa pagpaparusa. Hindi pwedeng pantay-pantay, no, ang init. Oo, meron namang mga nasa tribo na nasa impyerno din pero hindi sila nakarinig. Kaya maaring mas less ang parusa. Maari lang, no? Na mas lesser ang kanilang pagdurusa sa apoy ng dagat-dagatang apoy. Iba yung impyerno sa dagat-dagatang apoy. Yung dagat-dagatang apoy, yun yung walang hanggang tirahan na ng mga mahihiwalay sa Diyos. Nandun din po si Satanas, no? Kasama si Satanas. Kaya si Satanas, wala sa impyerno ngayon. Yun ang maling katuruan na si Satanas ay tinatapon sa impyerno. Wala pa siya ngayon. Narito pa siya Sa lupa. sa himpapawid at sa lupa. Gumagala po siya. Gumagala siya, pero para siyang liyong Ma- maatungal na wala namang pangil dahil tapos na ang kanyang kamandag. kahit kumagat pala, hindi na masakit. Kahit kumagat, wala nang rabies yun. Wala nang rabies, di na nakakatakot. Kasi nagtagumpay na. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesucristo laban sa gawa ni Satanas. At yung kamatayan ay kanya ring tinalo na. Nabuhay siyang maguli upang patuloy nating maunawaan at na maranasan na talagang may muling pagkabuhay ng ating katawang lupa. At itong ating mga katawang lupa, kung ikaw ay mananampalataya, ito'y magiging katawang makalangit at gugugulin mo ang iyong walang hanggan kasama ng Diyos sa kasiyahang walang hanggan. Kasama rin naman ang mga kapwa mananampalataya at mga mahal sa buhay na mananampalataya din naman. Yun ang maganda. Opo. Kaso nga lang, kung may mahal ka sa buhay na hindi pupuntang langit, haharap sila rito sa dakilang paghukom sa tronong puti o Great White Throne Judgment at sila'y hahatulan ng Diyos papunta sa dagat-dagatang apoy at doon na igagawad kung ano man ang kabigat ang parusang kanilang dapat na danasin sa kamay ng Diyos. Kaya no one can escape the justice of God. Even if you have escaped the justice of man on earth, no one can escape the justice of God in hell. Hindi talaga makakaligtas. Kaya nga ngayon pa lang, mag-isip-isip na po ang hindi mananampalataya. Dahil kahit anong tanggi mong may Diyos, kahit anong tanggi mo na walang parusa, ay tiyak na mayroon Diyos at tiyak na may parusa dahil hindi mawawalang bisa ng pagtanggi mo ang katotohanan na may Diyos at may kaparusang naghihintay sa mga aayaw sa Kanya. Ayan, meron pa po. May tanong pa. Kaya, Jay. Wala na. May mga tanong. Pwede po yan. Kaya lang, about atonement ito, Pastor. Yung kanyang Apo, meron na po tayong topic niyan. Yung last week po, the other week, yung 2 weeks ago, pakibalikan na po at naroon na po ang ating sagot. At tinalakay na po natin. Ito. Ayan, Fidel Scalapano. Sige. Pastor, yan. Good day po. Paano po ang judgment ng mga taong naniniwala na sa gawa nila sila maliligtas? Ay di sila pupuntang impyerno. Opo. Paano po sila uhukuman? Di dun sa gawa nila. Kasi sila nga mismo naniniwala sa gawa nila . Ay di sa gawa sila uhukuman. Walang maliligtas sa paghukom sa gawa . Dahil kahit na anong gawa mong mabuti, kahit 1,000 ang gawa mo, nagkamali ka sa kalahati, tapos you miss the mark. Kasi ang kasalanan is missing the mark, even once. It should be complete and it should be perfect. Perfect and complete. Not only perfect, but complete. Incompleteness sa buhay mo, hindi ka nakagawa kahit isang mali. Kompleto yun. Kaso walang kompleto na nakagawa ng lahat ng kabutihan, di nakagawa ng kasamaan. Kailangan perfect. Kaya nga ganun pa rin po. Kung yung mga maasang sa gawa sila huhukuman, ay talagang hukuman sila sa gawa para parusahan, hindi para iligtas. Dahil ang paghukom po ay sa gawa ay sa mga parurusahan. Tandaan po natin, Roma 5:1, yamang tayo na pawalang sala na, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos.
Roma 8:1, ano sabi doon? Kaya't hindi na hatulang maparusahan ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Nation. No, there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Yes. Dahil tayo ay ginastify na. Wala na pong tunay na mananampalataya na harap sa dakilang paghuhukom. Wala na po tayong role. Wala na po tayong accountability sa Diyos sa ating kasalanan dahil yun po binayaran na ni Jesus para sa atin. Kaya hindi na tayo mananagot para sa kasalanan natin. Dahil may nanagot na para sa atin at yun ang Panginoon Kristo. Yes. Nang siya'y mamatay doon sa krus, binayaran niya ang parusa ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Siya ang handog ng Diyos para sa kapatawaran ng mga sasampalataya sa Kanya. Pero yung mga hindi sumampalataya, kahit anong relihiyon nila, kahit sila pa ang pinakamatinong tao, at kahit perpekto pa ang pangalan niya sa mundo, Perfecto. ay talagang hindi ka pa makulangan. Pero mo, perpekto ka na, apelyido mo pa, di makulangan. Ay talagang, akala mo, totoo ka na. Pero pagdating sa kabilang buhay, sa uling paghuhukom, mahanguin ang kaluluwa niya sa impyerno dahil walang pupunta sa langit dahil sa kanyang sariling perfeksyon. Dahil walang perpekto. Lahat ay nagkulang. Tinimbang, ngunit kulang lahat tayo. Kaya po, ang taong naniniwala na sa gawa niya siya maliligtas, ay hindi siya maliligtas. Yes. Kahit kailan. Dahil ang gawa niya ay hindi sapat para makaabot sa pamantayan na hinihingi ng Diyos na katuwiran at kabanalan. So, next question po, Pastor, kay Brother Memel Roy. Kay Kuya Romel. Tanong ko lang po, kung tama ang pag-aunawa ko na nasa anthropomorphic mode po yung language ng little God sa Psalms. Naisip ko lang po dahil naalala ko na tawag din sa paraon at sa kanyang angkan ay mga Diyos. Kahit naisip ko na ang little God ay salitang pantao sa kanilang kapanahunan. Pakitama ako po. Tama po. Hindi lang po anthropomorphic. Kasi anthropomorphic para sa tunay na Diyos, Yes. ginagawang tao. Ito po naman is, ang tawag diyan is personification. Ano po yan? Symbolism. Symbolism po. So parang sila ay Diyos. Symbolic sa Diyos yung mga tao na may binigyan ng Diyos ng karapatan na humatol at magpataw ng kaparusahan Hindi po, at magligtas. hindi po siya anthropomorphic. Kasi ang Diyos ang ginagamitan ng anthropomorphic. Opo. Tao na talaga siya, ginawa naman Diyos. Ang theomorphic. Oo, ano? Theomorphic po yun. Yun po ang theomorphic. Ang tao naman, ginagawa na parang Diyos. In the form of God. Or in the likeness of God. Or in the, in the essence. No? Like in the essence of God. Pero wala pong ganun kasi. So, yun po ay theomorphic expression. Kasi may personification, yung bagay ginagawang parang tao. Meron mang anti-personification, yung tao ginagawang bagay o hayop. Gaya nung sinasabi natin na aso ka, yun ay anti-personification. Kasi tao yun, ginawa mong aso. O kaya baboy ka. Ang tawag doon sa figure of speech is anti-personification. Ginagawa mong hayop ang tao. Minsan naman, yung puno, ginagawa mong parang tao. Let all of the trees clap their hands. So, anthropomorphic expression na parang may kamay ng tao yung puno. Pero hindi totoo yun. Yun ay figure of speech. Ito po, Pastor, kay Brother Homer. Pastor, yung sa John chapter 10, verse 34-35, yun din po ba ay mga Diyos? Pero saan yun ng mga Pariseo? Yes po. Kasi po mga Pariseo, meron po silang karapatang magpataw ng ang tawag dito, noong religious penalty. Hindi po as God. Meron din siyang karapatang humusga. Kasi po ang mga Pariseo, they are like judges Yes. today in religious context. So, they are the members of Sanhedrin. So, ang Sanhedrin is the Supreme Court of the Jews during that time. Composed of 72, sabi nila, 72 Pharisees. So, yung mga sinasabihan niya doon, mga member ng Sanhedrin, na kaya nga ang member ng Sanhedrin, ang humatol kay Jesus na siya ay dapat sa parusang kamatayan. Kaya ni-report nila kay Pilato. So that's why they are like gods. They can judge whatever they want doon sa kung sino mang taong karapat dapat parusahan. Yes.
In function. In authority. function. They are gods in function, like God, Yes. in their function in the court of men. Not in essence. But not in essence. They are not essentially like God Yes. in His nature. Not ontological, Yes. but economical. Yes. No? Ontological, yun yung essence, yung nature. Opo. So, they are gods not in ontology, in the context of ontological aspect, but economic. Yung function nila ay para silang Diyos kasi. Mhm. Na kaya nilang humatol na parang Diyos. Na may effect doon sa buhay ng tao. Opo. Kawawa naman kung inaapi mo pa. Tulad niyan, sinasabi ng Panginoon Hesus, kayo nagtuturo na kayo sumunod sa utos ni Moises. Pero yung utos ni Moises, ginagawa niyong kasangkapan para sumuway sa utos ng Diyos. Gaya yung kurban. Yung kurban ay isang tradisyon na ginilikha ng mga Pariseo. Offer yun sa Diyos. Na anumang bagay na inoffer mo sa Diyos ay hindi na pwedeng ipahiram sa tao. Na i-commit mo na sa Diyos. Kaya halimbawa, nasa bahay mo pa yung kurban. Ito iyon ang itinilaga sa Diyos. Halimbawa, trigo. Tapos umutang sa iyo ang nanay mo. Sabi mo, sorry na, ito'y para sa Diyos na. Ito'y kasi kurban na ito. Kurban, itinalaga ko na sa Diyos. Pero hindi naman talaga yun, iaalay sa Diyos, no? Kasi ayaw lang niyang magpahiram. So yung utos ng tao, ginagawa nilang parang utos ng Diyos. Kaya sila ng Diyos na gumagawa rin ng utos. Di ba? Nagdadagdag sila sa kautusan ni Moises. Ang mga Pariseo din ang nagdagdag doon sa kautusan sa Sabat. Na ang kautusan sa Sabat ay magpahinga lang, di ba? Opo. Huwag kayong gagawa sa araw ng Sabat. Ang ginawa nila, dinagdagan nila. At yung interpretasyon ng pagpapahinga ay hindi ka dapat maglakad ng sobra sa 1 kilometro. At trabaho na iyon pagka lumampas ka. Wala namang sinabing huwag maglakad sa araw ng pamamahinga. Huwag maglulukot ng higaan sa araw ng Sabat kasi trabaho iyon. So ininterpret na nila yung pagpapahinga sa isang konkretong halimbawa na tila nagpapakita ng kabanalan. Pero hindi totoo. Para lang maipakita nila na paano nga naman magiging parang hindi abstract yung kanilang kabanalan. O hindi huwag tayong maglukot ng higaan. Pakita natin sa ating mga kapitbahay, bukas ang pintuan, na yung ating higaan nakalatag pa. Kitang tao. Tapos huwag kang maghilamos pagka araw ng Sabat. Pag nag-aayuno ka, huwag kang maghilamos. At ikaw itatayo sa mga panulukang daan. Di ba? At para puhin ka ng tao, ayan si Rabay. Nananalangin kasi ang pananalangin nila nakatingala at talagang malakas. Diyos, salamat po na ako hindi katulad ng mga publikano. Yun, ang kabanalan nila. Kaya nga sila'y nag-aasal Diyos kasi sila'y tagalikha rin ng kautusan Interpreter din sila ng kautusan. Lalo ang mga scribes. Kasama na dyan di lang Pharisee, pati scribes, yung religious leaders na mayroong kakayahang magpatupad ng kautusan sa sinumang taong gumagalang sa kanila dahil meron silang papel na ginagampanan at meron silang posisyon sa lipunan sa kultura ng Hudyo, partikular sa kanilang aspeto ng relihiyon. Kaya tanong pa po ni Ryan, kapatid po. Alin po ba ang mapupunta sa impyerno kapag namatay? Soul o spirit? Pareho po. Ito po yung hindi natin natalakay, pero may dalawang view dyan. Ang unang view ay yung trichotomy, o trichotomous view, na ang tao ay mayroong tatlong komposisyon. Ang kaluluwa, espiritu at katawan, at ang kanilang basihan na naghihiwalay daw ang espiritu at kaluluwa ay yung 1 Thessalonians 5:24. Na sinasabi doon na ingatan nawa kayong banal ng Diyos ang inyong kaluluwa, espiritu at katawan hanggang sa kanyang muling pagparito. Ngayon naman, mayroon namang view na material in the material. Ang material in the material, ang material ay yung nakikitang komposisyon o bahagi ng tao. Ang physical. At ang immaterial ay ang kaluluwa at espiritu. Pati na ang puso at isip. Kasi hindi lang naman kaluluwa at espiritu ang tinutukoy na immaterial na bahagi ng tao. Meron pa tayong tinatawag na ating iniisip. Meron tayong isip, may puso. May volition, meron tayong kaluluwa at espiritu. Ngayon sa physical, mas malamang mas malamang at mas naniniwala ako sa view na dichotomous, yung dalawa lang ang bahagi ng tao. Kasi sa physical, hindi lang naman isa ang bahagi ng katawan din Meron ding mata, may tenga, may ilong. No? Marami pa ring parts yung paano pa ito?
Ito ang isang bagay kung bakit ako naging dichotomous. Ako ay naniniwala sa dichotomy. Kasi yung banal na espiritu, saan mo ngayon ibibilang? Kasi pag ang tao ay tumanggap kay Kristo at siya ay tunay na sumampalataya, ang sabi sa Roma 8:16, ang espiritu natin ay kasama ang espiritu ng Diyos. May tatlo na tayong immaterial. Magkakaroon tayo ng 4 na sangkap. Mayroong katawan, may espiritu ng Diyos, may kaluluwa. So masisira yung trichotomy. Babagsak iyon. Kaya pagdating sa katuruan, at saka ito nga ang problema. Dahil sa trichotomous view, ang nangyayari tuloy, may nagtatanong ng ganyan, na saan po bang pupunta ano po bang pupunta sa impyerno at langit? Yung po bang kaluluwa o espiritu? Kasi akala nila napapaghiwalay, kasi ngayon ang view ng trichotomy. Pero ang view ng dichotomy, hindi po napaghihiwalay ang kaluluwa at espiritu, bagamat sila magkaiba. Pero hindi sila pwedeng maghiwalay dahil sila bahagi ng katauhan ng tao, iisa lang ang persona ng tao. Pag naging dalawa yun, di dalawa na ang tao. So yung kaluluwa at espiritu, sila ay magkasama, pero hindi sila pwedeng paghiwalayin. Pero magkaiba ang function. Ang function ng espiritu is to commune with the Spirit of God. That's why we now understand spiritual things, because our spirit has been indwelt by the Spirit of God. Yung espiritu natin talaga ang tinirhan ng banal na espiritu at binuhay. Kaya nagkaroon ng kakayahan. Kaya tayo na born again is born in the Spirit. Because our spirit that has no capacity or ability to understand God, yun ang binigyan ngayon ng banal na espiritu. Kaya the Holy Spirit must indwell the spirit of man so that man can understand spiritual things. Ang kaluluwa natin, yun yung synonymous sa ating puso, isip, yun yung ating pagkatao. Yung motibo, yung desire, yung ating mga ninanais, pangarap. Pero sila po ay pwedeng interchangeable. Yes po. Minsan ay ang banggit lang sa espiritu ay kaluluwa lang. Minsan ang banggit sa kaluluwa ay espiritu lang. Pero synonymous kasi nga hindi naman napapaghiwalay, kaya pwedeng banggitin mo kahit isa sa kanila kasi parehong tumutukoy naman sa immaterial. Kaya it's much better that we go for immaterial and material. Yes. Yun po ang hindi tayo maliligaw. Pag yun po. Yun po yun. Hindi ka maliligaw kung dichotomy. Yes. Ang trichotomy kasi is for elementary theologians. Elementary. Buti na lang nag-high school ka. High school na po ako eh. Nagka-college ka na rin. So ang pupunta po sa impyerno ay Yan. Pareho. Parehas. Pareho. Una muna, espiritu at kaluluwa. No? Yes. Kaya may slash ako niyan eh. Pag sinabi kong espiritu, slash kaluluwa. Kasi laging magkasama yan. Pero mayroon silang different function. Yes. May pagkakaiba ang function, but there's no such separation. Kaya pag namatay ang tao, ang unang pupunta sa impyerno o langit, kung sa langit siya, pareho pupunta yon. Kung sa impyerno siya, parehong pupunta yon. Hindi pwedeng maghiwalay yung isa sa langit, yung isa sa impyerno. Di dalawa ka na. Di ba? At saka ang gagawin ng tao, pwede naman palang makaranas din ako ng kalangitan, di kahit magpakasama. Ay di parang bunga yung Gnosticism, that the mind is good, only the flesh is evil. Di ba? Version na naman iyon ng Gnosticism or Neoplatonism. Now, yung katawan din po pupunta rin, kaya lang susunod lang siya. Kasi kailangan panghintayin yung muling pagkabuhay ng mga patay na hindi mananampalataya. At yun ay magaganap before the Great White Throne Judgment, after the Millennial Kingdom, and after the dissolving of heaven and earth. O dissolution of the heaven and earth. Or destruction of heaven and earth. Yung sinasabi ni Peter na gugunawin sa apoy ang lahat ng mga nilikha. Walang matitirang bato sa kapwa-bato. Paano magkakaroon ng matitira? Mawawala nga. Patutunaw lahat. Cosmic, yan? Cosmic destruction. Cosmic annihilation. And empty. Pag-empty ng buong sanglilikha. Yes. At papalitan ng bago uli, biglaan lang yun, papalitan uli ng bagong langit and bagong lupa. Itong earth na ito, mawawala din ito. Kaya ito pong Mother Earth na ito, hindi ito Mother. Hindi rin po ito buhay. Ito pinilikha lang at isang araw po, mawawala din itong earth. Kaya yung pong mga conservationists, huwag po kayong magpakamatay para sa earth. Ito pong earth na ito po gugunawin ayon sa salita ng Diyos.
Dahil naging nakabahagi ito sa pagkakasala ni Adan. Kaya ang lahat ay naghihintay sa pagpapalaya mula sa pagkabulok. Dahil sa kasalanan ng isang taong si Adan, ang lahat ay nakaranas ng kamatayan. Hindi lang tao, maging ang ibang nilikha, lahat ng nilikha, namamatay na rin. Dati hindi namamatay ang anumang nilikha ng Diyos. Because without sin, there is no death. It's only because of death that destruction ruled in the creations of God. Malinaw po, Pastor. No? Tanong pa po ni Unrighteous One. Mag-entertain po ba tayo ng tanong? Sige, dalawa na lang, kung meron pa. Sige. Ito muna po kay Russell ba to? Ayomin. Sabi niya, bago ang rapture at final judgment, pag mamatay, sabi po nila, diretso na ang espiritu sa langit. Diretso na Pagkatapos na? Bago po ang rapture. Hindi po, during rapture mismo. Hindi po bago. Hindi po pupunta ang espiritu ng tao at katawan na maluwalhati malibang maganap ang rapture. Kasi paano i-rapture kung wala namang katawan? Kung walang pagkabuhay na maguli. So during, not before, during the rapture, pupunta ang katawan at kaluluwa, espiritu ng mga hindi namatay. At ang pupunta lang sa, lahat na ng sumasampalataya, lahat pala rather, no? Magkakaroon, yun ang unang resurrection of the dead. For the righteous lang yun. Tapos yung kaluluwa at espiritu ng mga nasa langit, sasalubungin yung kanilang katawang muling nabuhay. At lahat ay magsasama-sama. Yung namang buhay pa, hindi na makakaranas ng kamatayang pisikal. Mababago na lang bigla ang kanilang katawan. Hindi na rin sila pupunta sa lupa, yung kanilang katawang lupa. Hindi na mabubulok. Biglang mababago na lang sa isang iglap. Yun ang mapapalad, no? Hindi na makakaranas na maghingalo sa diabetes, maghingalo sa sakit sa puso. Wala na. Wala na ang paghihingalo. Ito po, kay Sige. Brian Dakdak. No? Okay? Walang dumadakdak. Yun. Magandang gabi sa'yo. Pastor, good evening. Lagi ko po kayong pinapanood sa YouTube, ang Praise God. Unti-unti nare-reform na po ako. Ask ko lang po, pwede po bang Calvinist ang bilip ko, pero Arminianism ang lifestyle. Di ba? Para namang, ganito yan eh. In my mind, I am reformed, but by practice, I'm Arminian. Parang maganda yun, no? Di ba? Alam mo na hindi nawawala ang kaligtasan, pero talaga nagsisikap ka, no? Pwede po. Pwede po, pwede. Yan, Pwede. I'm Calvinist by theology, but I'm Arminian by practice. Sige. Oo, pasok ako dyan. Pwede po. Di ba? Kasi mahirap naman yung hyper-Calvinist yung iba eh. Nagiging hyper. Hindi na. Para total, ligtas naman na ako. Yung atin ng salaulain yung kaligtasan na to. Kahit anong gawin kong masama. Di ba parang nare-reform na nga siya, no? Kasi kung hindi ka nare-reform, di mo gaganyanin ang tanong, ang iyong di ba? Ang thoughts mo eh. Arminian by practice. Di ba parang yung sa tinanong ako minsan, ano ko po ba? Ikaw po ba'y pre-trib, post-trib, o mid-trib? Basta in theology, I'm pre-trib. In practice, I'm post-trib. Ay, paano kung hindi totoo yung pre-trib? It doesn't matter. Calvinist ka sa isip, pero Arminian ang practice mo. Kasi practice lang naman yun eh. Ang mahalaga yung theology mo. Di ba ang ganda no? So dapat pala, we are Calvinist in theology. Parang sinasabuhay mo. Orthodoxy. Opo. Kasi yung di ba? yung practice natin, kailangan magsikap. Oo, kasi ang Arminian talagang nawawala eh. Kailangan maging santo ka talaga, bantayan mo ang kilos mo. Pero ang isip mo, hindi naman nawawala ang kaligtasan. Di ba ang ganda no? Basta po ang isipin mo lang, yung gawa mo yun, yung gawa mo, gawa ng Diyos yun. Oo, wag mo lang isipin gawa mo yun. Kasi Calvinist ka nga eh. Ang isip kasi daw niya, Calvinist siya. Totoo naman, di ba? Sa practice, Arminian siya. Pasok tayo dyan. Pero kailangan galingan mo. Kasi mamaya, madama yung iyong theology nung iyong orthopraxy. Magdududa ka na. Oo, baka magduda ka ha. Kasi tiyak magkakasala ka. Kung pinipilit mong perfectin, Arminian ka nagkasala ka. Tibayan mo lang. Okay, si kapatid na dakdak Yun yung talagang dakdak. Wala nang hindi mo na pwedeng tapalan yun eh. Hindi na. Nakadakdak na yun. Oo. Kasunod ng 3 points eh.
Amen. Biro lang yan. Oh. May sense siya, ha? May sense. Pero, honest to goodness, no, dapat consistent po tayo. Huwag mo nang isipin yung Arminianism. Kailangan mo talagang sikapin na ikaw ay magpakabanal. No, kung tutuusin, Wesleyan ka dapat eh. Perfect mo, di ba? Opo, mayroong Methodist ka sa gawa. Diba? Calvinist ka sa doktrina. Opo. Magtatag ka na rin ng Holiness Club. Meron ganun si Wesley. May holiness movement kasi. Ay, Holiness Movement dyan. Holiness movement. Talagang pagka daw hindi siya inusig sa buong maghapon, hindi niya maramdamang siya namumuhay bilang tunay na Kristiyano. Grabe, no? Kakailangan siya may umusig sa kanya. Usigin mo ako at napapatunayan ko Kristiyano ako kasi dapat ako nakitang kakaiba ako eh. Yun yung kanyang pamumuhay. Matindi siya. Kaya daw siya nagpe-pray, bigla daw siyang binato. Sabi niya, praise the Lord. May nakabato na naman sa akin, di ba? Salamat kapag inusig ka. Kasi inusig ka dahil nakita niyan kakaiba ka. Yung liwanag mo ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Yun. Di ba? Opo. Kaya siya daw ay lumuhod sa gitna ng kalsada. Ay di may bumato sa kanya. Kasi ano to sobrang ipokrito nitong taong ito Binato siya. Amen. Sabi niya, salamat na lang. Natiyak kong ako'y isa pa ring tunay na lingkod ng Diyos. Di Arminian talaga, no? Oo. Maganda nga yung Calvinist ka, tapos Arminian ang iyong pamumuhay. Ganda ng tanong ganda nung idea din niya. No, pero still dapat consistent ka. Yan. Dapat consistent ka dyan. Pero Huwag ka lang mag-preach na. pag ganun kasi lagi kang nag-iisip pa rin Arminian ako ngayon. Magda-doubt ka dun Calvinist sa- ako ngayon. Huwag ka lang mag-preach ng sinner's prayer. Wag po. Kasi kasi pag Arminian ka, yun ang problema mo. Hindi rin pala pwede, ano? Kasi kung Armenian ka, magsisinner's prayer ka. Tapos parang nakalagay sa iyong balikat ang kaligtasan ng tao. So, hindi talaga pwede. Marahil doon lang sa talaga personal holiness. Yes. But not in missions. Mahirap i-apply ang Calvinism. Calvinian na lang, Calvinian. Calvinianism. Galo ko na to. Diba? Ganun Napahirap paghaluin yun sa mission. Mahirap mag-mission pagka Armenian ka Hirap. Gagawa ka ng sarili mong mga devices. Mag-drum set ka para maraming pupuntang kabataan. May crusade ng gandram. Mag-crusade ka, concert. Tutugtog ka ng one-way drin. Yeah, di ba? So, mahirap po. Sa siguro lang yan, sa personal holiness. Pero sa ministry, huwag. Kasi pag sa ministry, gagayahin mo talaga si Billy Sunday. Saka Billy Graham, mga Billy, no? Billy Sunday, Billy Graham. Bakit kaya ganoon? Ang ganyan po si John Calvin, John MacArthur, John Piper. John Owen. John Owen. John Knox. John Knox. Kung Calvinista. Kasi apostle dyan Mga Republic. Apostle dyan. Sabi po ni Fidel Calapan. John Wycliffe. Kasi siya na po, out of topic po ang question ko. Paano ko discard yung mga rebulto? Ipadala mo po sa amin. Ipalalo mo. Kung talaga pong kayo hirap na hirap, Kung talaga pong kayo hirap na hirap, ipapalalamog niyo po sa amin, kami po ang dudurog. Kasi takot dumurog yung mga mahina pa sa pananampalataya. Dudurog. Siyempre po, kami na lang po ang bahala. Susunugin namin, dudurugin po yan na hindi po nakikita ng iba. Pero alam na nila. Dahil po talaga pong hindi po karapat-dapat na may rebulto po kayo. Yes. Ngayong naunawaan namin kayo dahil kayo natatakot, ipalalamog niyo po sa amin. Opo. Seryoso po kami. Ibigay po namin ang aming address. Marami po kasi kami ditong sunugan yung pong iba, wala na pong space Dito sa Maynila, wala na pong space para sunugan Kami lang po kami malaking sunugan. Ito po marahil lang isang kalooban ng Diyos. Bakit malaki po yung aming lote? Ito pala po magiging sunugan ng mga rebulto. May taga-sunog din po dito May taga-sunog. Hindi po gagawin natin yung pang-ihaw. Di ba? Pang-ihaw sa mga ihaw-ihaw din lang tayo. Oo nga, gatong. Oo, gatong. Di ba? O di ba, masarap yun. Kasi di ba? Mga gawain sa magagandang kahoy, matagal maubos. Yeah. Pag nakabili si Opo, Brother Tamil lang pag-iihawin natin. Sir Tamil. May sineshare na siya ng Reformed Theology na nagtanong. Ganda ng tanong ng iyong sineshare, kapatid. Ganda. Salamat sa Panginoon.
Yun. Dual 4x4, ganun. Minsan. Dual 4x4. Calvinist, Arminian sa uli. Front wheel Calvinism. Rear wheel, Arminian. Oo, Pag nalulubak ka na Arminian, di ba? Pag-off-road na. Off-road na. O, pwede, no? Ayun. Masaya. 4x4 to, Ford Ranger. A good Arminian is a Calvinist. Tama, di ba? Tama, oh. Sabi ni MacArthur, a good Arminian is a Calvinist. Totoo naman yun eh, no? Nagpapanggap lang sa Arminian pa, pero sa totoo lang Calvinist na siya eh. Diba? Hindi, ayaw na niyang aminin. Pangalan na lang, ano iba? Hindi gawin mo na lang Calminian or Arminianism. Arminianism. Sabi ni Russell, baka may kilala kayo church pastor na ganyan ang sanim ko sa Arminianism. Hindi po Arianism, Arminianism po at Hindi po pwede na Arianism at tayo po'y magiging kulto na po tayo. Arminianism po. Yes po. Wala po kaming kilala. Yun, ang tawag doon na typo error na. Typo error. Is a repentance a work? Kung ang repentance po ay pansarili, di work mo. Pero kung ang repentance ay galing sa Diyos, hindi po work. Ngayon, yung repentance po na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano ay galing sa Diyos. It is God who convicts us so that we may repent. Yeah. Because without the conviction of the Holy Spirit, there will be no true repentance. So kung walang conviction at nagrepent, hindi yun salvific. Hindi po yun salvific repentance. Yun ay repentance na gaya ni Judas. Walang Remorse lang po yun. So work yun. Work ng Diyos talaga. So repentance is work of God. Kaya work siya. Work ng Diyos. Nga lang, Diyos ang nag-work. Yes. God is working in you so that you can work out your salvation. Wala naman. Okay? Siguro po ay, hindi lang siguro, tutuhanin na natin. Magpaalam na po tayo. So, At kami po ay magbabalik. Patuloy po kayo sumubaybay at kung kayo po may mga topic na nais namin talakayin ay i-comment lang po. i-comment lang po niyo sa comment section. At kung sino po yung gustong mag-join sa video, online, mag-comment din lang po kayo. Yes po. Entertain po namin kayo. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless.